na po, sasampahan ng kaso si Mayor Baste. Okay. Bega Warp, hello. Dahil nga tinawag yung professional liar si Diwata Pares, yung pulis, ano nga pangalan nun ulit? Nalimutan ko na naman. Si QCPD, ay nagbitiw pala to as PNP chief dati? Huh? Or magbibitiw? Ay, okay. Si Marbil ngayon, di ba, ang ano, siya yung dati sigurong PNP chief, ngayon kasi si Marbil na, di ba? So, siya yung nagkakaso kay Baste. Dati pa lang, ano to, sa QC. Okay? Naka-assign sa QC. Hindi siya PNP chief. Sabi lang ng PNP chief na si Acorda. Si Acorda muna bago si Marbil. BBTO daw as QCPD chief si Nicolas Torre. Kamukha naman talaga niya huwag siya magalit, makakasuhan ako nito. Kamukha naman talaga niya si ano eh. Di ba, Paris? Oh. Ayaw mo na ng kamukha mo mayaman, successful sa buhay, nagtitinda lang ng Paris overload. Masarap ang Paris. Nakatikim ako niyan pero hindi naman bongga ang lasa eh. Siguro ordinaryong Paris ang natitikman ko. Nagki-crave tuloy ako. So kakasuhan si Baste ng pulis na yan, pero ang tingin po ng iba, ang dahilan ng pagsampa ng kaso kay Baste ay itong pagkakaladkad ni Baste sa anak ng mag-asawa. Kaya matinukoy si Baste. Pero si Miss Cathy Binag ang linaw. 2 sa anak, ay 3 lang yung anak. 2 sa anak ni Kuting at Butod ay jodictiva, right? Nagpupulvoron. Malaki ang chance, there's a 33% chance, 33% chance na isa sa mga anak na nagpupulvoron ay yung politiko rin. Sa 3 anak, 2 ang nagpupulvoron. So, ang laki ng probability, no? Like 33% and higher siguro, na ang isa sa 2 nagpupulvoron ay yung politiko na nakikitang sumasakay sa presidential plane kasama yung kanyang girlfriend at ang aso ng girlfriend niya na hubadera. Ang social naman, naka-private plane, presidential plane pa nga yata yung sinasakyan. Sosyal tayo, magtiyaga tayo sa traffic, tayo mga patay gutom, tayo mga dukha, mga busabos. Sila naka-private plane, kasama pa ang girlfriend na hindi naman politiko. Gamit ang buwis ng taong bayan sa gasolina, maintenance, and whatnot ng eroplanong yan, of fuel. So, binanggit kasi ni Baste, napakinggan naman natin kanina na tara magpa-drug test tayo, hinahamon niya si Kuting. Actually, si Kuting ang hinahamon niya. Tara magpa-drug test tayo, isama mo ang iyong mga anakon. Anakon? Hindi, anak talaga, hindi anakon. Anakon is inaanak, right? So, eto nga po, basahin natin. Yun niya kanina, yung play natin ulit yung video, ha? Tingnan natin. Kuan, sus, Ginoo ko. Ano What if ikaw na po initan sunod mayor? Ikaw ang target sa division job nga. Gusto mo ba, nahurot na ba yung napandaon sa kong yawa? May bakuha na lang. Ina-edit-edit gano'n kong picture nga gagawin. Gagawin ko ng buwang. Katok. Kadali raan na. Pa-drug test na herpulikin. Dungan ta, kamo. Buwan na mo anak. Dungan. Sus. So, may mga ini-edit-edit na picture na si Baste ay nagkukokaina. May mga ganun palang mga kumakalat na fake news. Lalo si Baste matato. So, mapagbibintangan talagang Jody. Kayo yung ang linyahan ni ano, di ba? Ni Butod. Butod, uud ka ng sinungaling. Mukha ka nang uud ka pa ng sinungaling. Butod! Sabi niya, napalaki ko naman ng tama ang mga anak ko. Wala naman sila mga tato. Sabi niya, di ba? Napalaki mo ang anak mo. Hinahamon ni Baste ang anak mo. Na walang tato. Nasabay. Dungan kitang magpa-drug test. Hindi lang yung tatay na lutang na nagka-telescope pero may cover yung telescope or binoculars. Di ba? Pati yung anak na walang tato. Sabay. Kadali-dali, sabi ni Baste. Sabay. So sabi dito ni EB,
A call for hair follicle drug testing on August 11 in his live stream interview. Davao City Mayor Baste Duterte challenged Bongbong Marcos for both of them to undergo hair follicle drug testing. The mayor even called for Marcos Jr. to include one of his sons, whom the younger Duterte didn't name. O, hindi niya pinangalanan. Pero most probably, yung politiko yon. His remarks was in reply to a question for a possible new demolition job against him, reiterating it is the easiest way to settle the matter. May kumakalat palang mga ganon, edited photo si Baste na siya ay nagkukukaina. Ay lalo nung payat yun si Baste, di ba, nung hindi pa mayor. Nung easy-go-lucky pa lang at ang girlfriend ay yung artista, si Ellen Adarna. Di ba payat na payat si Baste, haba ng hair. So, mapagkakamalan mo talagang jodictiba si Baste. Poor Baste. Ay bunso, so pwedeng spoiled. Pero hindi naman, no? Kadali ng mga isyong yan na binabato sa amin, sabay tayo ba't may kumakalat na ganyan pala si Baste na edited photo na nagkukukaina? Kadali settle niyan, sabay-sabay tayong lahat hinahamon niya si Kuting. Isa mo pa ang anak mo. So, tingin ko, ang tinatarget ni Baste dito ay yung politiko rin kasi hindi naman kakalad ka rin ni Baste yung dalawa pang anak na wala naman sa politics. Actually, nandun din lalo yung bunso. I think hinire yung bunso na maging staff ni Tamba, di ba? Pero hindi ko alam kung ano pinagagawa ng bunso ngayon. Wala namang updates Pero pinagdududahan po na yung crush ko, bukod doon sa mukhang tomboy na may girlfriend na hubadera, yung crush ko na kakaiba rin ang mga pinagagawa sa buhay, na vlog natin yan kagabi, di ba? Parang yun yung nagkukukaina. Kasi yung crush ko na anak na yan, ng mag-asawa, ay mukhang bagets, payato, tapos nakita daw ni Miss Marlica nga yan, di ba, sa headquarters dyan sa Mandaluyong na parang lutang, kapag kinausap mo parang wala sa sarili, ngingisi-ngisi lang. Diyos ko po, sabi ko, sayang naman, ang pogi pa naman ng crush ko nga. Pero ang ngipin, Diyos ko, ang sama-sama, ang pangit-pangit. Mayaman kayo, ang pangit ng ngipin nyo. Di ba tama mga tet kuya, ang tinitingnan sa tao para maganda yung magiging impression mo, firstly is yung nails. I think napanood ko yan sa isang kind of a TED Talk. Kung gusto mong maging maganda yung impression mo sa ibang tao, make sure na ang nails mo malinis. Kahit na walang masyadong design. Wala kang mga dumi sa kuko. Tama ba mga tet kuya? Secondly, your hair. Sana maganda ang gupit, hindi gulo-gulo, di ba? Or maayos, neat, or whatever. Kumbaga ay well-made na hair or well-done na hair or whatever. Maayos ang gupit, nagsuklay, hindi mukhang galing ka sa one night stand, you know. Yung messy hair, squeaky hair, whatever. And thirdly, yung ngipin. Tama. Ay kung makikipag-usap ka, tas ang ngipin mo naman ay, well, ang mga incheck, maiintindihan natin, may mga stain ng ngipin nila, mahilig sila magtsaa. Pero mga Pinoy, right? Tayo naman mahilig mag-brush your teeth every now and then. At pag nakipag-uusap ka sa ibang tao, hanggat maaari, di ba maayos ang ngipin mo? Ay kung bungi-bungi ang ngipin mo, isa lang ibig sabihin nun, pasintabi sa mga bungi talaga dyan. Ibig sabihin, wala kang proper hygiene, di ka nagtutoothbrush bago matulog, or pagkatapos kumain. Hindi mo inaalagaan. Ang ngipin ay kayamanan, mga ate at kuya. Alam niyo ba kung gaano kamahal ang isang ngipin kung gusto mo ng magandang ngipin? Pinakamura na ang 25K per tooth rather. O 25K hanggang 30K, tumataas pa nga yan yearly Kung gusto mo na maganda ang ngipin mo, pa-veneer mo, ipa-crown mo, 'di ba? Ay paano pa kung ikaw ay nagpa-root canal and what's that again? Whatever, kung ano man yun yung parang tinatanim ng ngipin, implant, kung ano man yan, lalo nang madugo ang presyo. Umaabot ng kalahating milyon, mga ate at kuya, ang magandang ngipin up and down. Right? Para lang maging, 'di ba, maayos ang ngipin mo. So kapag biniyayaan ka ng magandang ngipin at inaalagaan mo 'yan, ay wala kang gagastusin ganun na pagkalaki-laki, mapaganda lang ang ngipin mo. Kaya sabi ko nga, alagaan. Ako, napakatinding lesson sa family namin 'yan. 'Di ba? Dahil kung wala kang pera, ay magtiyaga kang bulok ang ngipin mo or bungi ka. Magpa-false teeth ka, mura-mura, magpapustiso ka, baka gumastos ka ng 5,000 laang. Pero syempre, ang hininga mo naman, pasintabi. Iba pa rin po, di ba? Iba pa rin yung parang tooth implant or ganon, veneer crowns.
Yun ay pagkamamahal. Eh. Kung ang afford mo lang naman ay postiso, yun, mga 5,000 siguro, pwede na. Ipon ka na rin. Pero hirap na hirap ka naman sigurong kumain, no? So, bakit ang ngipin ng crush kong yun ay bulokels or hindi bulokels? Puro, parang sungki-sungki, tapos puro stain. Eh, ang gwapo pa naman. Pamilya nila, from Madam Imelda, si Madam Imelda pinaayos na ng ngipin eh. Pero pangit talaga ang ngipin ng pamilya nila. Si Kuting ang pangit din ng ngipin. Ewan ko lang yung hininga. O, hinahamon ka ni Baste. Isama mo ang anak mo sa drug testing. Hair follicle, hindi yung pang 2 minutes sa St. Luke's. St. Luke's ba yun? 2 minutes lang ang drug testing. Meron palang ganun. Ay, ang testing kasi ng 2 minutes na yun daw ni Kuting nung siya ay tumakbong presidente noong 2022. Ang 2 minutes, actually 2021 siya nagpa-drug test, di ba? Pinagyabang niya yun eh. Yung kanyang drug testing, siya ang pumili. Gusto niya test lang for methamphetamine or drug test lang for tiabo. Eh, paano kung adik ka sa marijuana, adik ka pa sa ibang, adik ka sa rugby, adik ka sa kokaina, o ay hindi talaga mag-a-appear yun doon kasi ang test na pinagawa mo ay para lang sa tiabo. Pwede pala yun. Pag nagpa-drug test ka, ay gusto ko ang test lang para lang sa tiabo, hindi para sa kokaina. Yung mga palusot na yun sa Fidelix, di ba? Diniscuss ng I think St. Luke's na yung drug testing noon ni Kuting ay para lang sa tiabo, hindi sa kokaina. Ay, pwede pala yung ganun. Kapatid nga ni Baste ngayon, nagpo-propose ng bill, si Kong Pulong, di ba, na lahat dapat ng mga politiko mag-undergo ng drug testing, hair follicle drug test. And ang alam ko, dapat dyan, surprise. Every 6 months dapat, ganun sa trabaho eh. Ganun sa private companies, ba't hindi gawin sa gobyerno? Hindi pwedeng pinaglilingkuran tayo ng mga jodiktiba. Paano lalabanan ng isang jodiktiba at ng pamilyang jodiktiba, gets yun naman ang ibig ko sabihin, ang problema sa droga kung sila mismo ay gumagamit. Paano nila hahabulin ang mga sindikato ng droga kung consumer sila ng paninda ng sindikato ng droga? Paano siya makakapagsilbi ng maayos sa Pilipinas? Trilyon-trilyon na ang naubos, wala tayong nakikitang projects. Kung wala siya sa tamang kaisipan, isasabak pa niya tayo sa gyera. May mga nagsasabi, baka September na yan, next month na yan. Pag naaning, sabi ko sa inyo di ba binabanggit ni Trump sa kanyang kampanya, napaka-importante nitong remaining months bago ang election ng US. So, August, September, October, November, the 4 remaining months. Huwag na huwag daw kakantiin ng kung sino mang bansa ang anemika habang si Joe Biden pa ang nakaupo. Huwag na huwag daw. Babala yun ni Trump sa iba pang mga world leaders habang nangangampanya siya. Dahil gustong-gusto ng Biden administration na makipaggera. Kaya bantayan daw natin itong 4 remaining months ng administrasyon ni Biden. Si Trump kasi sakaling manalo in November at umupo in December, tama ba? Hello sa mga nasa America, Northern America. So, si Trump, anti-war siya Ayaw niya ng gyera. So, yan po ang parang hope ng buong mundo ngayon si Trump and sana protektahan. Mukha namang pinoprotektahan ng nasa itaas si Trump yung nahagingan ng bala. Hindi talaga tinamaan sa sentido mga tatkuya. Kumiling ng ganun sa kalulipad yung bala. Milliseconds lang yun Talagang gumagalaw pa rin ang kamay ng creator natin So, sana protektahan pa rin si Trump. Maging presidente siya ng US. Total si Kamala Harris mukha rin namang mamalag-malag. Si Kamala Harris na panlaban, yung pamalit kay Biden, ayaw ni Biden kay Kamala Harris. Si Kamala Harris ay parang ulaga, parang siyang lutang din, malalenlen. Wala rin yung sa sarili, babaeng Biden, si Kamala Harris. O bida-bida lang iyon. Laki-laki ng bunganga, ngiting-ngiti, wala namang gandang-ganda. Ganun talaga siguro mga politika. Hal-hal. So, kung hindi madadaya si Trump, baka manalo po and baka yan yung chance ng buong mundo na hindi magkaroon ng Third World War si Trump. Kasi kay under Kamala Harris, ay mukhang pro-war na naman kapag Democrats ang nanalo sa US, di ba? Baka magkagyera. So, yun lang, mag-iingat po ang lahat ng leaders ng buong bansa
sa 4 remaining months na yan ng Biden administration, baka sumiklab ang giyera eh, no? Ganun na kasi may pera sa giyera, mga tatkuya. Bilyon-bilyon, baka trillion pa nga, dollars pa yan. Syempre, si Cotin, pinagmamalaki niya, may donasyon ang US sa Pilipinas na $500 million for military upgrade ng ating sandatahan, upgrade ng ating mga kagamitan para sa giyera. May kaaway ba tayo? Sino kaaway natin? Hiwalay tayong kapuluan, Itong kuting na ito, hindi na nga mapababa ang presyo ng bigas, gusto pang makipaggiyera sa China. Tama bang isip yan? Okay? Baka naman tama yung sinasabi ni Basti na mag-undergo na lang ng hair follicle. Hindi nga niya magawa. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Kung ako ay inaakusahan ng mga bagay, akusahan ako magnanakaw. Kadali ko naman sabi, hindi ako magnanakaw. Bakit ako magnanakaw? Hindi naman ako hikaw sa buhay, hindi ako sobrang hikaw. At kahit hikaw ako, baka magagawan ko pa ng paraan na hindi ako lalabag sa batas. Magnanakaw ka, snatch ka, di ba? Whatever gawin mo, makakain ka lang. Ay kung mahuli ka, edi sa kulungan ka, lalo ka. Maging law-abiding citizen ka na lang. Kapag inakusahan ka ng isang bagay, sagutin mo na agad, bakit hindi sinasagot ni Kuting? Eto na nga, hinahamon siya ni PRRD. Pag-usapan natin maya-maya. Ano sa tingin nyo, mga ate at kuya? Papalag si Kuting at si Sandra sa hamon ni Baste na hair follicle drug test, maybe in Luneta, lahat ng mga politiko pumila doon? Or deadmatology sila? Deadma pa rin. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.